Pinagtawanan na naman si Remulla ng buong Pilipinas. So, eto, panoorin po natin, ha? Oh, eto. Yan. Pasok! Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? This happened. Wala ka ba kahihiyan? Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Patay ka! Oh, supalpal na naman ang animal. Kumpanya po ito. Ang MJ po ay hindi kumuha o nagmamayari ay anumang karapatan, privilege or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025, bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nako! Pagtatama po, ang ating ulat ay tungkol sa solar power company ni Representative Leandro Leviste. Ayan nga pinag-uusapan natin. Bakit ba? Oo. So, dumaan pala itong mga kababayan sa tamang proseso. So ano ka ngayon? Ito talaga, itong kulay atay na ito no? Oo. Ang problema dito Ang problema dito kay Remulla, masyadong bida-bida Kung pa pwede nga ata gawin, baka lahat ng ahensya ng gobyerno, hawakan nila Kasi mga suga ito Di ba? Oo. Alam nyo, ito, ganito lang yan. Ang isang personalidad, bago po makapasok, o bago pumasok sa politika, lalo-lalo na pag marami kang negosyo, nire-require po yan na mag-divest sa kanilang mga negosyo. Okay? Para walang conflict of interest sa papasukan nilang posisyon sa gobyerno. At yun po ang ginawa ni Congressman Leviste. Dapat nga matuwa siya Dapat matuwa si Remulla dahil sumusunod sa batas si Leviste. At yun po ang sinasabi ng batas. Kung meron kang kumpanya na magkakaroon ng komplikadong isa interest ng kanyang posisyon na uupuan, kailangan bitawan mo yan. Kaya nag-divest si Congressman Leviste, ibinenta niya yung kanyang negosyo para maging malinis ang kanyang pagiging politiko. At nagtataka ako kung bakit yung malinis, yung sumunod sa batas, yung lumalaban sa katiwalian, at yung bumabangga sa mga korap na politician, yun ang pinag-iinitan nila Remulla. Yun ang pinag-iinitan nila Marcos Jr., ng administrasyon ni Marcos Jr., na bangag ba kayong lahat? Sabo pa! Shabu pa. Bilangin nga natin. Bilangin natin yung mga casualties nila, no? Si Bantag, casualties nito mga ito. Si PRRD.
si Pastor Kibuloy, si Colonel Grijaldo, si General Pokis, at yung iba pang mga matitino na nakikipaglaban para sa kapakanan ng ating bayan, at yung mga nakatulong ng malaki sa ating bansang Pilipinas, yun ang pinag-initan nila. Oo. Samantalang, yung trilyon-trilyon, na ninanakaw o nagnanakaw sa kaban ng ating bayan, protektado nila. Gusto nyo kunin lahat? Baka kaya binibira si Kong Libiste, baka pati Batangas gusto nyo pakialaman. So yun po yung mga casualties nila. Sila Pastor Kibuloy, PRRD Bantag, Rijaldo, General Pokis, at yung iba pa na mga ginipit nila. Diba? So yun ang problema natin. Maliban doon sa mga casualties na, siyempre, doon sa mga ginawa nilang collateral damage sa dating kakampi nila, like sila Saldico, diba? Sila Diskaya, diba? Na alam naman natin na mga kakampi nila yan. Nagtataka ako kasi ang daming tiwali sa Marcos administration. Bakit wala sila makita? Yung pinapakulong nila, yung mga maliliit na isda. Yung mga malalaking isda, hindi nila makita, nasa harapan na nila. Minsan yata, kausap pa nila, kamiting pa nila eh. Ganito na pakabobo yung mga tapagpatupad ng batas sa bansang ito na hindi nila makita kung sino talaga yung mastermind. Hindi nila makita yung pinuno ng kabulastugan sa gobyerno. Kung ganito lang ganito, wala talaga mangyayari sa bansang ito. Walang pagbabago. Eto dapat na imbestigahan mo, Rimulya. Eto, pakinggan mo. Pati po mga opisyal natin abroad, hininalang sangkot din sa korupsyon. Yan ang malupit. Not only in the Philippines, but in outside the Philippines. Ito first time in the history of the politics in the Philippines. Hindi lang pang national, pang international na ang nakawan sa gobyerno. Batang ina nyo. Tuloy. Ilang diplomatic officials ang pinauwi ng Department of Foreign Affairs dahil sa mali umanong paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si JP Soriano. Pinaiimbestigahan ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang ilang opisyal ng DFA na sangkot umano sa regularidad sa paggamit ng budget ng kagawaran. Sabi ni Lazaro sa eksklusibong panayam ng GMA News Online, may diplomatic officials na pinabalik ng Pilipinas matapos masangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. There are other situations whereby some personnel have sort of committed. Etong ginagawa nila, sila din ang nagnanakaw, no? Nakakatawa nga eh. Silang nagnanakaw, nagsasabuatan sila, tapos magtatalaga sila na mag-iimbestiga. Sila din. Tapos, pag nabuking na, pagre-resign nila yung nakabuking. Okay? Dahil sila Bunuan, pinag-resign nila, di ba? Sila Pangandaman, at yung iba pa, marami pinag-resign. Eto si Teresa Lazaro sa DFA. Ito, baka mamalayan na lang natin. Kasi siya yung nakadiscovery eh. Siya yung nakadiscovery. Buta, pagre-resign nila rin to. Some lapse or gaps in their financial transactions, and that has been a subject of scrutiny and also to the point of recalling some officials because of the violations and the laws and regulations on this issue of funds that involves funds. Dahil may investigasyon, hindi pa mapangalanan ni Lazaro ang mga opisyal. I cannot be very specific because it's still undergoing further discussions, but it is my view that if official or any personnel of the Department of Foreign Affairs. Ito ang problema sa atin eh. Sa Pilipinas, may probable cause na sila nakikita, meron silang ebidensya. Pero bakit hindi nyo pakasuhan? Di ba? Bakit? Nagpapataas ng bayad pa?
has violated fiscal regulations basically, then that should be subject of a thorough investigation and further on file the appropriate case Tangin na against them. investigation na Dagdag ni yan. Lazaro, nagpapatuloy ang pagsasaayos o retooling sa mga opisyal ng DFA para sa wasto, legal at responsableng paggamit ng pondo. Bukod sa DFA, nirecall ng Department of Migrant Workers ang labor attaché ng Pilipinas sa Los Angeles, USA noong Setyembre matapos mabunyag na siya umano ang presidente ng isang kumpanyang iniuugnay sa Yan. isang multi-billion peso flood control project. Yan dapat ang iniimbestigahan mo, Rimulya. May kumpanya, tapos may flood control project. Si Libiste, pinenta niya. Tapos doon ka mag-iimbestiga. Putangin na tanga. Oo.